Hallelujah. Good morning, church. It's another Sunday again, and let me just invite everyone to please stand up. And the word of the Lord says, sorrow may last for a night, but joy comes in the morning. Amen. So Lord, we will celebrate the joy of the Lord in this place today. Amen. Hallelujah. Sing oh, whoa, whoa. You turn it all around. While I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. Yes, Lord, you are so good, oh God. Turn away my pain. You turn my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin and make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout
this cross of grace. How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things, for all my life
Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours. forever yours. Come on, church, let's bow to the name of the Lord today. Let's continue to linger on His presence. Lift you high, Jesus. Lord, be Be glorified in Jesus. all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Yes, Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay kang marapat na papurihan at pasalamatan, Panginoon. Thank you, Lord, for the many blessings, Lord. We're sorry for the times, Panginoon, na pinasasakit namin ang kalooban mo, Lord. But we would just want to continue to lay down all our worries or our fears sa iyo, mga paanan, Panginoon. Wala kaming nais kundi maitaas at mapapurihan lamang ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Isa na naman pong mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Masaya po ba ang lahat na nandito ngayon? Amen. Salamat po sa worship team. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa buhay nyo. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, mahal tayo ni Lord lahat. Tanong ko lang po, natanong nyo na po ba sa sarili nyo, bakit po ba tayo nagpupunta sa church every Sunday? I guess yung mga reason natin dito is because we always hear, because gusto nating makita yung ating mga brothers and sisters in Christ. Or maybe yung iba dito gusto ma-experience yung presence ni Lord, kung paano siya mag-move sa during praise and worship. Get encouraged by receiving God's word and healing from our preacher and even sa ating prayer team and so on. So ito daw yung mga reason natin lagi pag nag-church tayo every Sunday. But the question, kapag po ba is lot down ng giving, na-excite pa rin po ba daw tayo? Or sabihin natin, ay giving na naman. Hirap na nga ako sa budget ko. Ang dami-dami ko nang intindihin sa buhay, bakit magbibigay pa ako? I'm sure wala ditong ganon, di ba? Am I right? Dahil ang totoong Christian at anak ni Lord, laging excited sa giving. May financial problem ka man, laging naka-reserve na yung para kay Lord. Amen? Ang sabi nga sa Luke 19:25, may isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao,
hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puna ng sikamoro. Pagtapak ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Ito ang sabi ni Jesus. Sa binasa po natin, ito ang gusto ni Jesus na matutunan natin. Kung paano tayo magkaroon ng initiative in terms of giving. Nakatulad ng ginawa ni Sakeo, nagkaroon siya ng initiative na akyatin yung puno, gaano man ito kataas, dahil una-una, pandak siya, pero nagkaroon siya ng initiative na, akyatin yung puno na yon, gaano man yun kataas. Dahil nga sa kanyang position na gano'n siya kaliit, para lang makita sino, si Jesus. At ganoon din si Jesus sa atin. Gusto niya rin tayong makita. Kaya nga dun sa last part, ang sabi niya, tiningala ni Jesus si Sakeo at sinabi, pinababa niya sino? Si Sakeo. Dahil hindi lang gusto ni Jesus na makita si Sakeo, hindi lang gusto ni Jesus na makita tayo at gusto lang din ni Jesus na makita ang ating puso pagdating sa ating pagbibigay. Tandaan po natin, without initiative, faith is dead. Alam niyo po ba na kaya po tayong pagpalain ng Panginoon na sobra-sobra kung magkakaroon lang daw tayo lagi ng initiative sa ating pagbibigay. Amen? Para po sa ating pagbibigay, makikita po natin on screen, meron po diyang bank transfer through China Bank, BDO, or meron din po diyang GCash or Paymaya, or pwede rin po kayong mag-message, meron din po mga code na tinatawag. Nakalimutan ko. QR code. O, di ba? Iba talaga pag live eh. Ayan. O, pwede rin din po kayo mag-message sa ating Facebook page. Or pwede nyo rin po akong i-message for pick up. Salamat po. God bless you all. So good morning, church. Good morning, everyone. We have few important announcements. For every Sunday, we have 3 time slots for our service. One in the morning at 10 a.m., one in the afternoon at 5 p.m. We also have our service for region, 10 a.m. At 10 a.m. For Wednesday, we have prayer meeting at Merly Homes. 6 p.m. So if you have time, please come. And we also have our daddy's group or our men's group. I encourage everyone, sa lahat ng daddy po, please mag-join po kayo doon at patuloy po kayong gamitin ng Panginoon. So for our Thursday, we have Bible study, 5 p.m. at Gotogaray Concepcion. And for Friday, we also have our women's and mommy's group, mga Disney Princess. Please join po, headed by Disney Princess Joke. Yes. And starting August 26, we will have our cell leader training. Lahat kasali lahat. 9 a.m. and up to 12 noon po yan. So dito po yan sa ating church, magpa-register na kayo kay Sister Avic. And then, so ayun po, let's prepare our hearts as we hear the Lord of God. Let's welcome our pinakamagandang pastora ng Cornerstone Marikina, Pastora Cathy Menyoza Quezon. Quezon, sorry. Okay, hold on. Lagi kayong Quezon City. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, dito sa Cornerstone, 3 kaming pinakamagagandang pastora. Ako, si Pibel at si PJ. At ang pinakagwapo, si PA. Amen. Batiin niyo po yun yung katabi. At sabihin niyo pong masaya akong makita ka at makasama ka ngayong araw. Pagpalain ka ng Diyos. Sige po, parang hindi niyo tanggap na masaya kayong kasama siya ngayong araw na to. Ayan. Oo, sige nga, tumayo nga kayo ulit at i-high five niyo yung katabi niyo. This is your brother and your sister in the family. Every Sunday is a family reunion. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Sige po, you may be seated. Praise the Lord. Mabuti ang Panginoon. Amen.
Sino ang gumising ng malakas, may hininga at puno ng pag-asa? Amen. Alam niyo po, sa bawat araw na dumadaan, marami tayong pagsubok, pero malaki rin po ang ating pag-asa at iyon ang ating Panginoon. He is our refuge. He is our peace. Siya po ang ating pinaka-great fortress na ating takbuhan. At ngayong araw po, ang ating mensahe ay pangalawang yugto ng mensahe natin nung nakaraang linggo na away o gulo. Diba, natatandaan po ninyo, last week we talked about away o gulo. Sino po ang nandito nung nakaraang linggo? Sige po, wag ko kayo mahiya. Para ang mahiya yung mga absent last week. Joke lang. Away o gulo, pinag-usapan natin yan. Inevitable dahil tayo ay nasa ating flesh. We are still in our katawang lupa. At dahil nasa katawang lupa pa tayo, nandito pa tayo sa mundo, ang ating pakikibaka sa ating laman ay mahigpit. Dahil pinangungunahan tayo ng ating mga sariling damdamin. Napag-aralan natin noong nakaraang linggo, ang dahilan ng away o gulo ay ikaw. Hindi ako. Tayo ang dahilan, ating sariling damdamin ang dahilan kung bakit tayo may pag-aaway o kaguluhan. Because hindi man natin tanggapin sa ating mga sarili, it's always about us. Para bang makakita tayo ng post sa Facebook, ang laging sasabihin natin, ako tong pinatutungkulan nito. Talagang pinariringgan niya ako. Kahit naman hindi tayo yon, hindi ba? Pagka merong tayong nabasa o may na-encounter, lagi nating ina-apply sa ating mga sarili. Kaya minsan, pati ang sermon ni pastor, akala nyo lagi, patama sa inyo. Totoo naman yon. Pero minsan akala natin palagi, ayoko na umattend dyan sa simbahan na yan, palagi nilang pinariringgan ni pastor. At alam ko po marami sa atin, kung hindi man tayong lahat, ay natamaan ng mensahe nung nakaraang linggo dahil tayo mismo ay may sariling pakikibaka sa ating mga sariling damdamin. Ano daw ang resulta ng away o gulo? Poot. At dahil nagkakaroon na ng kapuotan, tayo'y humihiwalay sa ating kapatid. We choose to separate ourselves and isolate ourselves. And so it defeats or natatanggal, it destroys yung ating intimacy with Jesus Himself. At ano ang solusyon? We are just running through yung ating napag-aralan last week. Ano ang solusyon ng ating, para makakaiwas sa away o gulo? Amen. Pagpapakumbaba at pagpapasakop. Pagpapasakop sa Diyos una sa lahat at pagpapasakop sa bawat isa. And we talked about the 5 R's. We realize that we are in the wrong, na tayo ang may pagkakamali, tayo may pagkukulang, tayo may maling pag-iisip. Then we return to God as the one who will give us the solution para tayo makaiwas sa problema. We repent, tayo nagsisisi sa ating mga maling pag-iisip. Then we resist the temptation of getting into conflict by refraining ourselves from judging others. Pinipigilan natin na tayo ay manghusga sa mga tao dahil gusto natin silang makita kung paano silang tinitingnan ng Diyos. Amen? Lahat ng ito'y napag-aralan natin, paano makakaiwas sa gulo. Pero alam nyo ba, may mga taong sadyang lapitin ng gulo. Kung bakit naman, ang sabi sa Biblia, may mga tao na susundan ng gulo. Susundan ng away. Sino-sino, makikita natin ngayon, sino-sino ang mga tao na lapitin ng gulo. Those people who attract trouble. Kahit sa kanilang buhay, sa araw-araw, sa kanilang lakad, it seems that their personality, their behavior attracts trouble. Bakit inaakit nito ang gulo sa kanilang buhay? At gusto nating malaman, ano ang katangian ng isang tao na mapang-akit sa gulo? Tira nyo, hindi kayo nakapang-aakit ng yung alindog nyo kakaiba eh. Pero meron pala na ang iyong karektan nakapang-aakit ng gulo. Ayoko nyon. I don't want to attract trouble in my life because what we want is a trouble-free life. Amen? Gusto natin lagi ang kapayapaan sa ating mga buhay. Pero paano natin ito may iwasan? By looking at the 7 marks of people who attract trouble. Ano-ano ang mga ito?
Alam nyo ba ang una, para makita natin baka mamaya, ay kaya pala ako sinusundan ng gulo kasi isa ko rito. Okay? Sino ang unang sinusundan ng gulo? O sino ang unang laging nang aakit ng kaguluhan sa kanyang buhay? Yung mga pakialamero. The Bible calls them the meddlers. Sila yung mga taong pilit nakikisawsaw sa problema ng iba. Hindi mo naman problema yun pero ang sasabihin mo, wag niyong inaano yung kaibigan ko. Ako ang kaharapin niyo. Di ba may mga ganyan tayo minsan na mga banat sa Facebook? Gusto natin yung mga ganyang parang hindi naman tayo ang kaaway, pero feeling natin na bagbag yung ating damdamin. Hindi, kinanti kasi yung pamilya ko Kinanti yung yung kaibigan ko. Kaya ang gagawin niya, makikisawsaw siya na ngayon ang nakikipag-away, nakikipaglabanan ng post, ng comment sa Facebook sa isang taong hindi naman siya ang kaaway. And so you are attracting trouble to yourself because hindi naman ikaw ang may problema, pero nakisawsaw ka, tapos ikaw pa yung G na G. Naalala ko, nung mga panahon na nabubuhay pa si Kap at ako'y high school, college pa lamang, sinasama niya ako sa mga hearing sa barangay, nakikita ko na ang madami sa mga naandoon ay kung tawagin ay miron. Yung mga miron na nakisawsaw. Tapos dahil sila'y nakisawsaw, ang nangyari sila ngayon ang inihabla nung kapwa nila kapitbahay. Alam ni Pibel at ni Kap ngayon yan dahil sila ngayon ang humaharap sa maraming iba-ibang asunto. Naririnig ang iba-ibang punto at marami doon dahil lang sa pakikialam. Hindi naman sila ang kaaway, pero sila ang nakialam doon, nakisawsaw doon, and so they attracted trouble for themselves. Proverbs 26 verse 17 says, interfering in someone else's argument is as foolish as yanking a dog's ears. Nakakita na po ba kayo ng asong gala? Yung asong gala na hindi tamed. Hindi naman natin masabing wild animal talaga siya. Pero it can be considered like that. Yung isang aso, napakalat-kalat, at ito'y dahil palaging gutom, laging mainit ulo ng aso na yan. At pag may kaaway ang aso, ang sabi doon sa talata, kapag ikaw ay hangal, hahawakan mo yung tenga ng isang asong nakikipag-away. E di sa'yo nagalit yon, ikaw ang kakagatin, hindi ba? Ganun daw ang ating ginagawa sa pakikipag-away sa iba, tayo ang nakikihalo, nakikisawsaw. Kagabi nanonood ako ng laro ng MPBL sa Marikina team. At medyo mainit ang laban kasi hometown yun ng home court ng Bataan, nakalaban nila. So parang yung mga players ng Bataan, mga medyo astig kasi teritoryo nila yon. Medyo di kita ng laban, pukpukan. At meron doon na nag-ambahan sila. Sa pag-aamba nila, may isang biglang pumasok doon na niyakap yung isang player. At parang siguro I think is also part of the security. Pero wala siyang business doon. Pero nakiawat. Kung tutusin, magandang intention niya, hindi ba? Nakiawat, pero he's not supposed to be there. Kaya inambahan siya ng player. Sabi ng player, ikaw kisali ka dito Marami sa atin ganon. And we attract trouble if we are meddling with somebody else's problem. Kaya ang maingat na paalala sa atin ng Biblia, mind your own race. You have your own race. May sarili kang takbuhin. At kung may sarili kang takbuhin, huwag kang makisawsaw sa problema ng iba dahil kanilang sariling takbuhin yon. Hindi mo laban yon. You have to learn how to choose the right battles because not every battle is for you to fight. Hindi lahat dapat mong pakihalubiluan. Hindi dapat lahat ay iyong pakikibakahan. Amen? Number 2, sino pa yung mga taong nag-a-attract ng trouble sa kanilang buhay? Mga kriminal. The criminals. They make their own trouble because they partner with the devil. Para ikaw ay maging kriminal, talagang nakipagsundo ka sa kaaway, nakipagsundo ka sa demonyo. At sinabi mong, halika, gagawa tayo ng masama.
Bakit nag-a-attract ng trouble ang isang kriminal? Because walang krimen na hindi napapagbayaran. Pinapagbayaran ng lahat ng krimen. Kung ikaw man ay lumusot halimbawa sa kamay ng batas dahil sa iyong krimen na ginawa, pero yung torture nito in your mental health because guilt will follow you. May mga sumusuko kasi hindi kinakaya ng kanilang konsensya, which is part of the trouble that they experience. But the good news is, if you are or have been a criminal, there is a refuge, and that is God. May solution at yun ang Panginoon. At ang Diyos ang mag-aalis sa'yo doon. But if you keep living a life, performing crimes, patuloy na gumagawa ng krimen sa iyong buhay, then trouble shall surely follow you. Amen? Number 3. Ano ang pangatlong bagay? Proverbs 11 verse 17 says, "Those who are kind benefit themselves, but the cruel bring ruin on themselves." Sino yung pangatlong mga taong nag-a-attract ng trouble o gulo sa kanilang mga buhay? Sila yung mga taong mga malulupit. Yung mga malulupit. Sabi sa talata, pag ikaw ay mabuti, it will benefit yourself. Meron kang makukuhang pagpapala sa iyong sarili. Pero pag ikaw daw ay malupit, sinisira mo ang sarili mong buhay. Hindi natin inimbento yan. Sinulat ito ni Solomon na siyang pinakamatalinong tao na nabuhay sa buong mundo. At ito'y hiningahan ng Diyos sa kanya at sinabi ng Panginoon, tunay nga, pag ikaw ay malupit, not just to people, but even to animals, you know? If you are cruel to animals, you will bring ruin on yourself. Kaya, Abik, wag mo nang patayin yung mga pusa sa Marley. Biro lang. Siya po ay yamot na sa mga pusa doon dahil palaging nandun sa Emam's Garden nakatambay nagkakape. But see, we have to be kind. We cannot be cruel. At anong trouble na sinasabi dito? Dahil maraming naiinis sa mga nang-aapi. Kapag ka ikaw ay nang-aapi, you are cruel, kaya merong mga nabuong mga vigilante groups. Kaya sila nabuo kasi naghihiganti sila para sa mga naaapi. They cannot take cruel people. Alam niyo ba, sabi nila, ito daw ang tunay na dahilan bakit nagkaroon ng mga NPA. Yun yung pinakaugat. But we also know that NPA is out of rebellion. They want to rebel against the government. But those who are loyalists sa mga NPA, they say na ang tunay na dahilan, kaya sila bumuo ng ganitong grupo dahil ayaw nila na merong naaapi. Gusto nilang ipaglaban ang mga naaapi. Kaya nandyan si Cardo Dalisay. Gustong ipaghiganti ang mga naaapi. Gusto natin yung mga heroes, di ba? Because we also don't want people who are cruel. Merong talata sa Biblia na nagsasabi, may kwento, and I believe most of you have heard about the story of the servant na may malaking pagkakautang sa kanyang amo. At siya'y humingi ng tawad sa kanyang amo at ang kanyang sinabi, patawarin po ninyo ako, hindi ko kayang bayaran ang aking utang. Naglulumuhod siya doon at pinatawad siya. Milyon-milyon yung halaga ng kanyang utang. Pinatawad siya ng kanyang amo at ang sabi ng kanyang amo, sige, binubura ko na lahat ng utang mo. Wala ka ng utang, malaya ka na. Tuwan-tuwa siya. Pero ang sabi sa talata, sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya yung may utang sa kanya na, let's just say, 1,000. Nakasalubong niya. Ang sabi niya, Jane, alika, may utang ka sa akin. Napipikit ka eh. Ito yung bago naming kasama at alaga sa bahay si Jane. Sabi niya sa talata, nagkasalubong sila, may utang ka sa akin 1,000. Sabi nung nakasalubong niya na may utang sa kanya, patawarin mo ako, hindi ko pa kayang mabayaran. Kakapatawad lang sa kanya doon sa milyon-milyon na kanyang pagkakautang, pero hindi niya pinatawad yung may utang na 1,000. Sabi niya, ipakukulong kita dahil may utang ka sa akin. Nabalitaan nung amo niya na nagpatawad ng kanyang utang. Kaya ang ginawa, siya'y siningil at sinabing, ikaw malupit. You are cruel. Di ba ikay aking pinatawad? Pero hindi mo pinatawad ang iyong kapatid. And so trouble came to him.
nagkaroon ng kaparusahan because he did not forgive his fellow servant. Kaya tayo wag maging malupit dahil susundan tayo ng sarili nating kalupitan. Susundan tayo ng gulo sa ating mga buhay pag tayo ay nanatiling malupit sa kapwa o kung saan man. You see, even in the nature, if you are cruel to nature, it will bring trouble to you. Kaya nga sabi natin ngayon, ang lahat ng pagbabaha na ating nararanasan, the climate change and everything because we have been cruel to the nature through the years. Hindi natin natutunang alagaan ito ng mabuti at tayo ay naging malupit sa ating kalikasan. Number 4. Ano ang pang-apat? Sabi sa Proverbs 15 verse 27, the greedy bring ruin to their households, but the one who hates bribes will live. Ang pang-apat na siyang naghihikayat ng kaguluhan sa kanyang buhay ay ang mga taong sakim. The greedy people. Why? Because sa kanilang kasakiman, they covet. Nagnanais silang makuha pati mga bagay na hindi nila pag-aari. Sila ay nagnanakaw, sila ay nanloloko because they just simply want more. Ang greed, ang sinasabi sa Biblia na isang bagay na hindi madaling mapatid sa pagkauhaw. Parang laging naghahangad. Hindi siya na, I forgot the term, pero hindi siya nasa-satisfy. You cannot satisfy greed. Merong isang halimbawa na ang mga taong sakim, they are associated with the land grabbers. Dahil sa kasakiman, gusto magkamkam ng lupa. Hindi lang to sa lupa, but it applies to many things. But the more basic example is a land grabber. Nagnanakaw siya ng lupa. He's moving the boundaries. And you know, the Bible is very specific on that. Sabi sa Biblia, wag mong galawin o iusog yung mga boundaries na nilagay sa lupa because it will haunt you. It will follow you. There's a curse. Merong curse na nilagay si Lord pagdating sa mga taong sakim. Minamana ang gulo kapag ka galing sa nakaw ang iyong ginawa dahil sa iyong kasakiman. Kaya ang kadalasan, ang sumpa ay nalilipat sa mga anak. Nagkakaroon ng pagsasali ng sumpa dahil sa kasakiman ng kanilang mga magulang. Alam niyo, nung panahon ng mga Kastila, yung mga lupa binibigay lang. Ang iba naman, ang ginawa, nangamkam ng lupa. Kasi wala pa naman noon titulo, hindi ba? Kaya ang ginawa ng mga greedy people, mga sakim na tao, nung wala pang pwedeng maglagay ng titulo, at nung sinabing, sige, maglalagay na tayo ng titulo, hindi, ito akin to. Akin tong lupa na to, akin tong lugar na ito. In-extend nila ng in-extend kasi kawawa yung iba, wala silang pinangahawakan. At ang isang bagay na inagaw, sabi nga natin kanina, ay may kaakibat na sumpa. Kaya wag kayong mang-agaw kasi may sumpa. Kaya yung mga nangaagaw ng asawa ng iba, may sumpa. Kaya wag kayong mang-aagaw ng may asawa. At kung kayo naman ay may asawa, wag kayong magpaagaw. Kasi may sumpa yun at ang sabi, mamanahin ang sumpa dahil sa pangaagaw ng hindi sa'yo. You see, there is internal and external trouble in a greedy person. Internal trouble, syempre yung kanyang isip dahil gustong lagi pa ring maghangad. Laging kukuha ng kapalit. Kaya nga sabi natin, yung mga nagpapalit ng asawa because of greed, that's greed, you know? Dahil gusto magkaroon sa kanya lagi ang mga magaganda o mas batang babae o partner, but it will not be satisfied. You see, there will always be younger person, more beautiful person. Merong internal conflict because in your mind, it's never satisfied. Then there's also the guilt feeling. You know in your heart that that is not right. Pinipilit mo sa iyong sarili,
masaya ako dito. I'm happy with this one. I'm happy in this relationship. I feel good. But deep inside, you know it's not the will of God for you. I know my heart will be, sent across yung message na ito ang puso ng Panginoon sa atin. Ang anumang bagay na inagaw may kaakibat na sumpa, and then their external trouble. External trouble because there would be people who would not like you becoming a greedy person. Yung mga inagawan mo, magagalit sa'yo, at yung mga tao na nakikitang hinagahangad ka ng mas marami, na-choke ka na with what you have, then they're also, gonna be a trouble for you. We pray that we will, hear the heart of God in this matter. Number 5, ano pa ang isang bagay na nag-a-attract ng trouble sa atin? The wicked messenger. Wicked messenger. Sabi sa Proverbs 17 verse 20, the crooked heart will not prosper, and the lying tongue tumbles into trouble. Anong ibig sabihin ng wicked messenger? Sila yung mga sinungaling, mga malicious and editors of messages. Hindi lang sila basta editor-in-chief sa isang dyaryo, but they are editors ng mga kwento, mahilig sa sabi-sabi at mga mapagtahi ng kwento. Ang dami nating kilalang ganyan, Mga mapagtahi ng kwento, mga dilang matatabil. Bakit ang sabi sa talata, the lying tongue tumbles into trouble? Kasi mabubunyag at mabubunyag sa huli ano ang totoo. At pag lumabas ang totoo, malalaman na ikay nagsisinungaling, and so it will bring trouble to you. Makikita ninyo ang mga taong consider nating wicked messengers. Pag dumaan kayo, tas biglang, ang lakas-lakas ang kwentuhan, pag dumating ka, biglang nagbulungan, humihina bigla. Maniwala ka, ikaw pinag-uusapan yon. Biglang humina nung dumaan ka na, mga mahihinang kwentuhan, o kaya yung mga kwentuhang biglang napapalitan pag andyan ka na. Ibig sabihin, ikaw ang pinag-uusapan. Pero makinig po kayo dito sa huling statement ko, and I believe this one will just blow your minds, but this is true based on what I have observed. Karamihan sa mga tsismoso at tsismosa, kung hindi man lahat sila, karamihan, 99.9% of germs, 99% ng mga tsismosa at tsismoso ay mga pobre. Mga pobre at hindi payapa ang buhay. Bakit? Pobre at di payapa. Wala na silang ibang gawin kundi magchismis. Hindi na nakapagtrabaho. Hindi na nakagawa ng mga gawaing bahay. Kasi ang gusto na lang ay mangchismis. Gusto na lang mag-usap ng mag-usap tungkol sa buhay ng iba. Kaya sila'y nananatiling pobre. Kaya sila natawag na lang ng mga human CCTV. Bakit? Kasi naando na lang sila sa kalsada. Nag-aabang ng kung anong pwedeng maichismis. Nag-aabang sa buhay ng iba. Anong pwede nating ichismis patungkol kay PK? Naalala ko, sabi sa akin ng isa, parang pansin ko, hindi ka naliligo. Sabi ko, grabe siya, hindi daw naliligo. Sabi niya, hindi ko pa nakitang yung buhok mo basa. Sabi, alam mo yun, talagang binabantayan niya. Bakit araw-araw mo ba akong kasama para makita mo kung basa ang buhok ko? Pagkagising ko, kailangan pakita ko, papacheck ako attendance. Halika, maliligo na ako. Ipaki-note mo dyan sa iyong checklist na nakaligo ako. Pero alam niyo pong sagot ko sa kanya. Sabi niya, parang di ka naliligo, no? Kasi hindi nakikitang basa ang buhok mo. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, may na-discover na magandang machine. It's a small machine na na-discover noon. Ano yon? Ang tawag doon, hair blower. Kaya hindi mo nakikita ang basa ang buhok ko dahil nakabili ako nung naimbentong machine na yon. Nagpapatuyo ako ng buhok. You see, mga karamihan sa chismoso-chismosa, walang ibang gagawin kundi magdala ng mga sabi-sabi, magdala ng mga tahi-tahing kwento, kaya kaya nilang maging scriptwriter. Kasi maganda ang kanilang nabubuong kwento. Amen. Number 6. Hard-hearted people, mga matitigas ang puso, those who refuse godliness, mga ayaw sumunod.
Si Pharaoh, sinabi ng Panginoon sa talata that he hardened his heart. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ang nagpatigas ng kanyang puso, kundi talagang matigas ang puso ni Pharaoh. And so because this is what he desired, the Lord gave it to him. Oh, matigas ang puso mo, gusto mong paulit-ulit na patigasin, kaya sige, ibibigay ko ang katigasan ng puso mo. He refused to listen to God. He refused to godliness. Kaya ang nangyari kay Paraon, ilang trouble? 10 trouble. Calamity 10 times. The fullness of it. The fullness up to the life of his very firstborn. His very own firstborn. Ang buhay nito ay nakuha because of the trouble that came to him because of his hard-heartedness. Kaya ang paalala sa atin ng talata, stay away and do not have fellowship with those whose hearts are hardened. Mga matitigas ang puso because surely trouble shall follow them. At pag palagi kang kasama sa mga taong pinatitigasan ng puso sa sinasabi ng Diyos sa kanilang buhay, ikaw rin ay dadaluyan ng kapahamakan sa buhay mo. Hindi ka nito maiiwasan because it will come in waves at ikaw ay tatangayin din. Kaya stay away from people who are very hard-hearted. Hard-hearted people. Amen. And the last one, evildoers and troublemakers. Siyang mapaggawa ng mga masama. They sow trouble and so they will reap it. May mga tao talagang ganon na walang ibang gustong gawin kundi gumawa ng gulo. Sila ang pasimuno ng mga riot. Trouble makes us suffer. Amen? Alam natin yan, pag may kaguluhan, tayo ay naghihirap. All of us suffer. But if you suffer, kasi hindi natin mawawala, maaalis pa ang suffering o paghihirap sa ating buhay kasi nga tayo ay nandito pa sa mundo. But if you will suffer, at least suffer for being good. Suffer for being good. Dumanas ka ng paghihirap kasi pinipilit mong gumawa ng mabuti. Mahirap yung nagsasuffer ka na nga at dahil pa yon sa iyong kasamaan. Dahil ang paggawa ng masama, ang paulit-ulit mong paggawa ng masama, pinipilit mong gumawa ng masama, it has a boomerang effect. Bumabalik yan sa iyo. Sabi sa mga awit, Psalms chapter 7 verse 16 says, the trouble they make for others backfires on them, and the violence they plan falls on their own heads. Nagpaplano ka ng masama laban sa iba, ang sabi sa talata, babalik sa iyo yan. Magbubumerang yan, and it will land on your own head. Proverbs 22 verse 8 says, whoever sows injustice will reap calamity, and the rod of his fury will fail. Pero ang mas gusto ko ang sabi sa Hosea. Sabi sa Hosea 8 verse 7, they sow wind. Nagtanim sila ng hangin. At ang sabi sa huling talata, anong kanilang inani? They reaped a whirlwind. Ang kanilang inani ay ipo-ipo. Nagtanim ng hangin, umani ng ipo-ipo. There's a greater effect of trouble if you sow trouble. Yung balik sa'yo mas malaki. Why? Because you are challenging God's balance. Yung ating paglalagay ng ungodliness, mamumuhay ng walang Diyos sa ating buhay at patuloy na naglalagay ng kaguluhan, china-challenge mo yung balance na gusto ni Lord sa mundo. But God is just and He cannot be mocked. Ang cycle niya is whatever you sow, you shall reap. Yung small seeds na nilagay mo, it will reap great harvest to you. Both in the positive and in the negative. You sow seeds of positivity, you will harvest great trees. But you sow ungodliness and you sow trouble, then you will reap trees of trouble in your life. Kung ang mga righteous ay may share ng trouble, how much more the ungodly? Amen? Lalo na yung mga walang Diyos. Sabi sa Proverbs 11:31, if the righteous is repaid on earth, how much more the wicked and the sinners? May mga consequences po tayong kakaharapin pag tayo ay gumagawa, mabuti man o masama, laging meron siyang kapalit, laging merong kasunod, laging merong consequence or reward.
And you know, consequences are not just paid here on earth, consequences are also paid in hell. Naandun ka na sa impyerno, akala mo tapos na ang lahat, pero pinagbabayaran mo pa rin ng walang humpay at walang katapusan ang lahat ng kasamaan na iyong ginawa. I remember of one testimony of a person who was brought to hell. Dinala siya ng Diyos na ma-experience ang impyerno, makita anong nangyayari doon. At ang sabi niya, nung sinulat niya, pinayagan siya ng Diyos isulat ang lahat ng kanyang naging karanasan sa impyerno. At ang sabi niya, he met one man. This is an illustration of a greedy person. Itong sakim na to, sakim siya sa ginto, sakim siya sa yaman, sakim siya sa lahat ng mga ari-arian. And so his greed followed him at namatay siya ng puro kasakiman yung nasa kanyang puso. Alam niyo, pagdating niya sa impyerno, ang pinakita dun sa taong dinala sa impyerno, no, nakaupo siya at may 2 demonyong nakatabi sa kanya. At ang ginawa ng demonyo, binukas ang kanyang bibig at merong binubuhos sa kanyang bibig na parang color yellow na liquid, na sulfur. At habang dumadaan sila doon, escorted siya by an angel, tinanong niya yung demon, sabi niya, anong nangyayari dito? Sabi ng demonyo sa kanya, mahilig kasi sa ginto to, kaya yan, inumin niya ng inumin yung ginto, but it's sulfur. You see, it's being paid even in hell. Consequences are paid in hell, not just on earth. Normally, pag tayo'y nagkakasala, we say we charge it to the cross. At nagkakaroon tayo ng abuso sa biyaya ng Diyos, lalo na kung ang atraso natin ay sa kapwa believer at lingkod ng Diyos. But there is a price. There is trouble. And so we don't want to be meddlers. We don't want to be greedy people. We don't want to be troublemakers. And we want to avoid trouble. Gusto natin mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos na malayo sa anumang kapahamakan. God's way is a refuge at yon ang tunay na kasagutan. Ayaw mo ng trouble, saan ka tatakbo? Kung ayaw mo ng kaguluhan, tumakbo ka sa presensya ng Diyos. Sabi sa talata, the way of the Lord is a refuge for the righteous. Paano ka magkakaroon ng kasilungan? Saan ka sisilong pag may trouble? Sa Diyos. Pero ang sabi ng talata, paano ka magkakaroon ng silong? The way of the Lord. It's only the way of the Lord that will bring refuge to you at mawawala sa iyo ang kaguluhan if you walk in the ways of God. Sabi sa karugtong na talata, the righteous will never be uprooted, but the wicked will not remain in the land. If you don't want to be uprooted and you hold steady, you walk in the ways of God because it will be your refuge. Sabi sa mga awit, God is our refuge and our ever-present help in times of trouble. May kaguluhan ka bang nararanasan sa buhay mo ngayon? Kung may kaguluhan sa buhay mo, walk in the ways of God and He will be our refuge to you. At ang sabi sa talata, lahat ng sumisilong sa kapangyarihan ng Diyos dahil lumalakad sa kanyang katuwiran will be glad. Magkakaroon ng kaligayahan sa kanila. The Lord is a refuge of the oppressed, a stronghold in times of trouble. At ang sabi sa Matthew, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Tayo po ay may kanya-kanyang bigatin dahil sa mga kaguluhan sa ating mga buhay. One way or the other, we have become wicked messengers. We have meddled with others' affairs. We have become greedy. We sowed trouble. Ang dami nating ginawa ng mga alam natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ang kapayapaan ng Diyos ay masusumpangan natin sa Kanyang presensya. At ito'y nilalatag ng Diyos sa atin. Mabigat ba ang pakiramdam mo? Para bang nakikibaka ka sa buhay? Come to Jesus. Because we can lay down our burdens to Him and He will give us rest. I will end with this story as I call on the team. Meron pong kwento tungkol kay Henry Ford. Si Henry Ford, siya po yung may-ari ng
the Ford brand of automotive. Yung mga sasakyan na Ford. Meron isang electrical genius na kung tawagin ay si Charlie Steinmetz. Pinatawag niya si Charlie sa factory ng Ford. Pinatawag siya ng may-ari. Kasi nung habang ginagawa nilang lahat ng mga sasakyan, one of the generators in the factory ay nasira. Hindi umandar. At lahat ng mga na nagre-repair sa Ford, hindi nila ma-repair yung generator na yon. Pero yung electrical genius na si Charles ay pinatawag ni Henry Ford. At ang sabi niya, tingnan mo nga yung generator na to at natigil ang paggawa ng mga makina at ng mga sasakyan dito sa aming factory. Ang ginawa ni Charlie, tiningnan niya yung mga machine. Tiningnan niya yung mga machine for a few hours. Sinilip-silip. Meron siyang ginalaw-galaw ng konti. At matapos yung paggalaw niya ng bahagya sa sa machine, pinuksan niya yung switch, umandar himala. Tapos i-charge na niya syempre sa kanyang services si Ford. At ang sabi ni Charlie, ang presyo ko, bayaran mo ng $10,000 many years ago. So that's a very, very big amount of money. Sabi ni Henry Ford, napakamahal naman ang charge mo, $10,000, $10,000. Sandali mo lang ginawa, ganon mo lang. Tumagal ka lang nung tiningnan mo yung lahat ng makina, pero sandali mo lang kinalikot, umandar na $10,000. Sabi niya kay Charlie. Ang sabi naman ni Charlie, ang bayad ko ay $10 lang para sa paggalaw. Pero ang bayad mong $9,990 ay bayad mo sa akin kasi alam ko kung saan gagalawin. Nalaman ko kung saan dapat galawin para umandar. Pero yung paggalaw, sige, $10 lang charge ko doon. Pero pay me $9,990 because I know where to tinker. Alam ko kung saan gagalawin. And so, nagbayad si Henry Ford. You see, God always knows where to tinker sa ating buhay. Alam niya anong dapat galawin, anong dapat hipuin para mawala yung trouble sa buhay mo. Dumaranas ka ng kaguluhan sa buhay mo, bumalik ka sa Lord kasi siya nakakaalam anong pipindutin. Ang dali lang. Sabi niya, anak, ikot ka ng ikot, ang gulo-gulo mo. Eto lang isang switch lang. Walang ibang nakakaalam nun. Kahit akong pastor nyo, hindi ko alam paano gagawin sa buhay nyo sa kaguluhan. Because there are things that you withhold. You don't say. Many things that you do are in secret. But only God knows. And He knows how to repair. He knows how to bring you out of trouble. Alam niya paano kang aalisin dyan. Kaya tumakbo ka sa Kanya. Many of you are trapped in relationships that you don't want. Or you know that God has not designed that relationship for you. Pero sabi mo, Lord, I don't know how to go out of this. But you just have to go to God and say, I know. Alam ko, anak, tulungan kita. Lord, ang laki ng pagkakautang ko, hindi ko na alam paano sosolusyonan to. Sabi ni Lord, halika. Lumapit ka sa akin. Huwag ka nang mag-imbento ng mga gagawin. I know what to do. But many times, we don't go to God because we thought we know what to tinker and how to tinker. Alam ko na, Lord, paano gagawin? Ako na lang magsusolve. Nahihiya ako, Lord, lumapit sa'yo. Pero walang ibang nakakaalam ng gagawin sa buhay mo para ikaw ay makaiwas sa mga away at kaguluhan, kundi ang Diyos lang. Kaya ngayon, mananalangin tayo. At ang panalangin ko, bago tayo magdasal, panalangin ko, hilingin mo sa Diyos na panghimasukan yung buhay mo. May pag-amin sa Kanya, Lord, I'm in trouble. Lord, nandito ako sa gulo ng buhay ko kasi meron akong pinakialaman na hindi ko dapat pakialaman. Lord, napaggawa ako napagtahi ako ng kwento. Lord, nagsinungaling ako and many other things. And the Lord wants to take you out of that. He wants to redeem you. He wants to be a refuge to you.
but you have to walk in the ways of the Lord. Come back to Him. Amen. Tumayo tayong lahat. Thank you, Jesus. I just feel, the call for all of us to just lift our hands in surrender. Alam niyo po, ang pagtaas ng kamay ay pagsuko. At sa ating pagtaas ng kamay ngayon, isuko mo ang buhay mo kay Lord. May pag-amin, Lord, ang gulo-gulo ng buhay ko ngayon. Lord, tulungan mo po ako. Kailangan ko ng tulong mo. Alisin mo ako dito, Lord. I need help. Lord, I don't know what to do anymore. Samot-sari ng kaguluhan sa buhay ko. Hindi ko na alam paano malulusutan. Wala akong pambayad sa mga padating na bills. Wala akong trabaho. May trabaho man ako, hindi enough. Yung aking kinikita. Lord, hindi ko na alam paano gagawin sa aking mga anak. Paano pa silang itutuwid dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Lord, paano pa ang buhay ko? Hindi ko na po alam. Hindi ko alam paanong lalakad mula rito. Lord, panghimasukan mo ang buhay ko. Ikaw nakakaalam. Paano itong baguhin? Paano akong saklolohan? Paano akong alisin sa gulong ito? Lord, help me. Help me. Come on, as your hands are stretched, tell God, Lord, I need help. I need help. Let me walk in your ways. Let me run to you. Lord, you are full of compassion and mercy. Help me, Lord Jesus. Help me, I pray. Tulungan mo nga ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maituwid ang aming mga buhay upang ang aming lakad ay matuwid. Ang aming lakad ay naaayon sa kalooban mo. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Habang ang aming mga kamay ay nakataas, isinusuko namin muli sa iyo ang buhay namin. Kasama ang samot-saring tuwa at lungkot at kaguluhan. Lord, we allow you, Holy Spirit, to point a finger in our life. We surrender our lives to you. Help us, Lord. We want to be ready sa iyong pagbabalik na hindi pinatitigasan ang aming mga puso, kundi handa sa pagbabalik mo. Matagpuan mo kami, Panginoon, na nagmamahal sa iyo ng buong puso at sumusunod sa nais mo sa amin. We thank you, Jesus, for the forgiveness. We thank you, Lord, for the correction. And we thank you, Lord, that you are our refuge and you are our ever-present help in times of trouble. To you be the glory and the praise. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace, both now and forevermore. In Jesus' name, amen and amen and amen. God bless you, everyone. Stay out of trouble.